Hi mga Kunars, good morning, good evening po sa inyong lahat dyan. Dito sa Pilipinas, magandang araw po. Nandito po ako ngayon sa Metro Manila. Sa ibang bansa po, magandang gabi po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga Kunars. Disclaimer lang po, first time ko po itong humarap sa camera na ganito, na kinakausap ko yung cellphone o sa harap ng camera po. At saka first time ko din po itong gawin na mag-explain po sa inyo. Sana po marami po tayong matutunan ngayon dito sa mai-share ko pong information sa inyo at saka hopefully po makatulong po sa inyo at saka magpagbigay ng magandang opportunity sa mga gusto mag soft nursing. Disclaimer lang po, hindi ko po kayo pinipilit, wala pong sapilitan na ito po yung gawin po natin. Lahat po pwede pong mag soft nursing pero hindi po lahat kayang mag-transition to soft nursing kasi marami pong adjustments na gagawin po natin at saka explain ko po yun isa't isa sa inyong lahat. Alam ko marami po sa'yo naghihintay dun sa mga tanong niyo po sa Facebook. Maraming po salamat sa mga nag-follow. Nagsimula po ako 300 lang po yung followers, ngayon naging 1.7 thousand. Malaking bagay na po yun para sa akin. At saka yung unang video na pinost ko about soft nursing, umabot po siya ng almost 15,000 views. Malaking bagay na po yun sa akin. Sa loob na po yun ng isang araw, napakalaking bagay na po yun para sa akin bilang nagsisimula po dito sa digital world, dito sa Facebook na ganito po. Hindi po ako social media influencer, hindi po ako social media expert, hindi po ako magaling mag-edit ng video, so please bear with me, mga Kunars. Yung ibabahagi ko po sa inyo, possible po na makatulong po sa inyo, kung hindi naman po, para din po sa mga gustong mag-transition to soft nursing. Bago po tayo magsimula, I need to introduce myself. My name is Kino. I am a nurse dito po sa Pilipinas. I am currently residing po sa Metro Manila. Yung province ko po nasa Zamboanga. Nag-graduate po ako ng nursing 2009 sa Ateneo de Zamboanga University. Mga kabatch ko po dyan, hello po sa inyong lahat. Alam po natin yung time period po na yun, 2009, 2010, 2011, 2012. Napakahirap po talaga. Napakaraming nurses po during that time. Karamihan po sa atin parang pumasok pa sa butas ng karayom para makahanap or makapasok dun sa ospital na pagtatrabahuhan natin, which is nag-volunteer po tayo, nag-sacrifice po tayo ng oras, ng panahon, ng lakas natin para po sa posisyon na yun, para po sa experience na yun. Kumbaga, yung pinagdaanan po natin na tinatawag pang parang exploitation, I think, for nurses. Kaya po siya pinagbawalan ng DOH na yung mga ospital is mag-offer ng volunteerism. So, pinagbawalan po yun. So, ngayon talaga, pagpasok mo ng ospital Kalangan, meron kang job placement and you are paid based on your nursing service. Volunteer, wala pong sahod yun. Yung iba po, sila pa po nagbabayad ng experience nila doon sa ospital. Napakahirap po, di ba po mga Kunars, napakahirap ng sitwasyon natin sa panahon na yon. Napakaswerte po ng mga bagong nurses po natin ngayon na hindi po yun kailangan nilang pagdaanan kung ano yung mga pinagdaanan po natin. At saka doon po tayo tumibay, no, mga Kunars, no? Doon sa mga experiences natin na gano'n. 9 days straight, yung duty, na dire-diretso, wala pong mga PTO. Ginagawa ko po ngayon, which is 6 years ko na po siyang ginagawa ngayon. Fast forward na lang po natin. Dito po sa Metro Manila, na sana, naisip ko din dati, bakit hindi ko siya nasimulan noon? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Walang nag-advise sa akin na meron pala nag-exist na ganitong trabaho. And dito ko siya nakita sa Manila. So, first time ko po siyang gawin that time, 2019. So, 2019, I ventured out dito sa corporate world. So, I started as PHRN. So, soft nursing na rin po siya. Pero hindi ko alam that time na soft nursing na yung ginagawa ko. Pero during that time, hindi pa kami work from home. Nag-start kami ng work from home
2020 during the pandemic, which is very very sad. Marami po ang apektado sa atin, nawala ng trabaho, nailipat sa ibang department, meron naman nagkaroon ng layoff doon sa trabaho nila. Napakalungkot, no? Pero ako po isang maswerteng empleyado that time. Na-retain po ako doon sa trabaho ko po. At saka nag-transition kami from the office into work from home. So ito na po yung ginagawa ko ngayon. Ngayon po, USRN na po ako. Dalawa na po yung lisensya ko. PHRN and USRN. Lahat po yan active. Naging USRN po ako 2023. Masyado pong matagal bago po ako nakapag-decide na mag-USRN. Isa po sa mga factors kung bakit ako nag-USRN kasi po yung opportunity na makukuha mo bilang USRN at the same time nasa Pilipinas ka, and karamihan po sa mga kabatchmate ko doon sa dati kong work bilang PHRN soft nursing or clinical reviewer that time, prior authorization sa pharmacy, help desk and pharmacy staff po yung ginagawa namin. Nag-transition po sila to bedside nursing naman, pero hindi na sa Pilipinas kundi sa US na. So na-inspire po ako sa kanila na okay, I'll try doing USRN kasi nagsimula po sila sa job na ganito, and sa inyo karamihan iniisip probably hindi makakount as experience yung work sa corporate na ganito, CPO or clinical process outsourcing compared dun sa traditional bedside nursing. Merong ibang companies na kinukuha pa rin o tinatanggap pa rin experience natin na ganito. Kasi we are still using our licenses. Yung iba naman, companies discretion para sa kanila, experience is yung bedside nursing. So, iba-iba po yung companies. Pero meron po mga companies na kinikonsider po yung experience natin as an experience, as a nursing experience. Pag pumunta po tayo sa US, pumunta po tayo sa UK, kung ano po yung ginagawa natin dito sa Pilipinas, pwede din po natin gawin doon sa ibang bansa o sa US na soft nursing din. At least meron natin idea, meron natin experience kung paano siya simulan, paano siya natin gawin, yung soft nursing. So ngayon, karamihan po sa atin, or karamihan po sa inyong mga kuners, na maraming tanong sa Facebook kung paano po siya simulan, kung ano yung mga qualifications, mga details, kung pwede bang kahit walang experience o kailangan ba ma-experience. So yun yung pag-uusapan natin. Thank you mga kunars sa lahat ng mga nag-follow sa aking page. Umabot na po tayo ngayon ng 1.7 followers. Ang bilis, ang dami po talagang interesado kung paano simulan at saka paano gawin yung soft nursing, kung paano mag-transition from the hardcore bedside nursing. Nakaharap mo yung mga pasyente mo, kausap mo yung doktor, nurses, medtech, at saka lahat ng healthcare team. Compared dito sa soft nursing, hindi po siya madali para sa iba kung paano mag-transition from the traditional bedside nursing going to the new bedside nursing na kitang-kita din naman yung sa likod ko, ang aking bed. Nasa harap ko yung aking computer and aking laptop para gawin yung aking trabaho, which is the soft nursing. So, unang-una po, define natin kung ano yung soft nursing. Literal na mas madaling trabaho compared sa traditional bedside nursing na physically and mentally exhaustion. I experienced that. I was an ER nurse for 3 years. Mahirap po talaga yung trabaho bilang nurse. Hindi po siya madali. Alam po natin yan. At saka marami sa ating mga kababayan na mga nurses na gustong i-try yung ibang working opportunities katulad ng soft nursing. So basically, soft nursing po, less physical demand. Less demand physically, less demand mentally. Ganon. Ang work po dito, mostly po talaga is back office. So, what do I mean by back office? Yung kumpanya po mismo ay tinatawag na clinical process outsourcing. Pasensya na at medyo napahaba yung kwentuhan natin ngayong araw na to. Ito po yung pinaka-importante paano po makapagsimula or yung mga qualifications po dito sa soft nursing. Unang-una po, kailangan po active yung
lisensya po natin, yung PHRN natin, at saka yung USRN natin. As much as possible, meron po tayong USRN license. At the same time po, wala pong restrictions yun. And in good faith po yung mga lisensya po natin. Pangalawa po, kailangan po, as much as possible, meron po tayong bedside experience at least 1 year kasi yung mga employers po, preferred po nila sa mga new employees sa corporate world, which is soft nursing, remote nursing, work from home. Required po nila yung merong bedside experience kasi yung mga clinicals na ipapasa po nila sa atin na re-reviewin po natin. Meron po doon mga procedure na nagagawa po sa hospital. It's either inpatient po yan or outpatient po yan or ambulatory surgical center po yan. Makarelate yung nurse kung paano po solusyonan yung mga cases po na yun. So, napaka-importante po yun, advantage po yun. What if naman wala pong hospital experience? Meron din po mga companies na tumatanggap din po sa mga nurses na wala pong hospital experience pero meron po pagkakaiba po, especially po sa salary. So, pangatlo po, kailangan malakas po yung internet natin sa bahay kasi nga po work from home po to. As much as possible, 100 Mbps po yung speed ng internet po natin para po mabilis po natin ma-open yung mga tools natin, applications natin, madali natin ma-access even 5 minutes, 10 minutes before time mag-login ka, kayang-kaya po dito sa work from home job po natin or tinatawag nating soft nursing po. Na hindi po natin kailangan mag-prepare ng 1 hour, 2 hours compared to traditional bedside nursing. Kailangan pa natin pumunta sa hospital kasi nga po, kailangan actual po doon. Yun po yung pagkakaiba po dito. Napaka gandang opportunity po to para po sa mga kunars natin na gusto mag-transition to soft nursing. Alam po natin na marami po tayong tanong na kailangan po natin sagutin, especially po kung pag-usapan po ay salary po. Yun po ay kailangan transparent po tayo doon kasi meron po tayong mga pinamahang kasunduan katulad ng sa dati ko pong kumpanya, bawal po isiwalat po yun kasi makakaiba po kami ng salary sa bawat job description po namin. So, as much as possible, transparent po tayo doon. Pero in the long term run po, unti-unti po nating ipapakita po sa inyo kung ano po yung possible na pwede po natin kitain dito sa soft nursing or work from home job as a nurse. And at the same time po, kung ano yung mga benefits na makukuha po natin, kung meron po tayong ditong health, katulang benefits, health insurance, life insurance, pwede po natin i-discuss yan. Yung mga pros and cons, pwede po natin i-discuss yan in the next videos, next discussion po dito sa about soft nursing, pwede po natin i-discuss yan. Yung mga do's and don'ts po dito sa soft nursing and kung ano po yung pwede nating ma-benefit bilang individual and as a working individual if you're with your family, kung ano yung mga benefits po doon, ano mga insurances po na makukuha po natin doon. So lahat po yan, i-discuss po natin. Marami po tayong ma-discuss po dito about soft nursing. So keep on following my page mga kunars. Medyo paos na yung yung lingkod. Kasi po, marami na po akong videos na nagawa na delete ko yung iba and all and such na. Anyway, hindi pa ako techie savvy po. So, ayun po, see you po. Maraming pong salamat. Good evening, good night, good morning po sa lahat dyan.